Ano yung masasabi po ninyo na doon sa naging cross-examination na pinuntirya po ng depensa yung mga dokumento na diskubreng may mga discrepancies, may mga baga hindi naaayon no, sa timeline at sabi typo. Sa inyo pong pananaw, gaano ho ito kabigat o para po sa isang prosekusyon o sa depensa man ang ganitong ipinapakita na isang testigo po sa impeachment trial? Kung ang mga itong sila Lotok at sila ano pangalan no isa Kalilong Yes. no o yung kanilang grupo ay nagkataong ang boss nila ay si dating PNP Director General PNP Chief Ping Lacson, tatawaging Islapi yung kanilang report. Ganyan din ang ginagamit na description hindi lang ng mga pulis kundi pati ng militar, no? Islapi ibig sabihin basura yung kanilang investigasyon. In such a high-profile case, hindi naman ito, miski na ordinaryong tao halimbawa ang iyong iniimbestigahan, dapat tama lahat ng iyong sinusulat. Ini-inspection mo ang bawat linya ng iyong report at iyong affidavit. Ito, Vice Presidente ng Pilipinas at pangalawa, napaka-high profile nitong case. Buong Pilipinas alam itong kasong ito. Pagkatapos ang dami mong pagkakamali. Unang-una na lamang, natatandaan nyo kahapon, nirush nila yung kanilang investigation report pagkatapos hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango. Abogado pa. Mataas na yan. Susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie evidence against her, no? Miski sinong piskal itatapon nito, kaya nga miski DOJ napahiya kasali rin naman ng DOJ dyan sa pagdiin kay Vice President Inday Sara, pero miski sila napahiya doon sa unang report kaya ibinalik at humihingi ng additional evidence. Opo. At bukod pa dyan, Sir Dito, madagdag ko lang din, yung pag-amin po ng, ni Attorney Lotok na gumagamit po sila ng templated na mga affidavits o template affidavits na may magkakahawig po, no? Na maling spelling, na discovery po yan. Tulad po nung yung mama na sinasabi po doon sa affidavits para po sa iba't ibang agents. Sa tingin po ninyo, ito po ay minadaling demolition job o talagang standard operating procedure na ng ahensya? Ang lahat ng ito ay demolition job from the very beginning. Ito'y matagal ng pinlano. It is a conspiracy from the very top of government, no? Mag-umpisa doon sa pag-alok ng confidential funds galing sa Office of the President, tinransfer sa Office of the Vice President. Doon pa lamang, ang problema nga nito mukhang na-set up ang Vice President Sara na ang akala naman niya ay bukal sa damdamin o sa loob ng mga opisyal ng gobyerno, kasama ang DBM, kasama Office of the President, kasama ang ang House of Representatives ng pangalawang taon, na mabigyan siya ng confidential at intelligence funds para magamit niya upang mas mabuti niya, mas maigi niyang mapadala ang kanyang mga serbisyo sa ating taong bayan. Pero ito'y mukhang na-trap siya. At kaya alam nila ang plano, talagang conspiracy from the very top. Kanya sinundan ito ng mga Quadcom, nung public accountability hearings, na nakita rin naman natin na napaka one-sided. Dumating dun sa talagang iniipit ang Office of the Vice President at ang DepEd to the point na ikaw man ang nasa lugar ni
Vice President Inday Sara, halatang halata mo na persecution ito, this is an inquisition. Parang nung panahon ng Kastila, nung panahon ng mga hari at reyna sa Spain na ini-inquisition ng mga Hudyo, ini-inquisition ng mga hindi naniniwala sa simbahang Katoliko, no? Ganun na sistema eh. Kaya talagang nirarush pa nila yung investigation. Isipin mo, November 23 ng madaling araw nang magsalita si Vice President Inday Sara, yung bugso ng damdamin niya, yung galit niya dahil sa nais na ilipat ang kanyang Chief of Staff na babae pa man din mula sa House Detention Center to the Women's Correctional sa gitna ng gabi, no? O sa madaling araw. So, talagang sinadyaan lahat ng ito, no, para mapikon, magalit, no, si Vice President Inday Sara at magkaroon sila ng dahilan para i-trigger yung first impeachment complaint na ginawa February 5. So minadali yan from November 23, 24 all the way to the Christmas vacations all the way to January 30 yung first affidavit or IDF. Opo. At nanindigan pa itong si Attorney Lotok na may real and actual threat nga daw. Umano, itong banta ni VP Sara, gamit daw yung 4 na batayan, yung kanyang manner, yung kanyang literal meaning, yung toxic relationship at yung nature ng kanyang instruction, Sir Lito. Pero dapat ba sa mata ng publiko, dapat bang paniwalaan ang mga ganitong mga sinasabi ng testigo kung kulang o baga may error, may typo error, mali-mali yung mga petsa at hindi pa masyadong hindi may personal na hindi pa nga alam niya kung ano yung talagang kumpletong detalye ng ginagawang investigasyon doon sa ibang mga media. Sa inyo pong pananaw, Sir Lito, ano yung masasabi po ninyo? Masyadong imaginative, no? At speculative yung kanyang mga conclusions, no? Matatandaan natin na nagtanong mismo si Senate President Sherwin Gatchalian at maging si Senator Alan Cayetano na binanggit niya doon sa kanyang report yung statements ng AFP, ng PNP, ng National Security Council, pero hindi man lang niya in-interview ang mga opisyal nito. Hindi man lang niya tinanong anong findings or hindi man lang siya humingi ng tulong dito sa mga to. Meron diyang CIDG, meron diyang ISAP, meron diyang National Security Council na merong malawak ang kaalaman tungkol sa intelligence. Bakit hindi man lang sila nakipag-ugnayan dito? Kaya bistadong-bistado na minamadali lamang yung report dahil nga planadong-planado yung first impeachment complaint na ngayon ay inulit sa second impeachment complaint, no? This is a setup. Malinaw na malinaw ito, no? Opo. Sir Lito, bago ko lang ipasa kay partner Admar, doon po sa mga senator judges, papaano po ninyo tinitingnan ang kanilang mga political biases, kung meron man? Well, hindi ko nababanggitin kung sino kasi lahat naman tayo siguro nakapakinig. Siguro may mga isa o dalawa na malinaw na may script na binabasa at mukhang nagte-text yung prosecution panel o yung mga congressmen dun sa kanilang mga kakamping senador. Pero makikita rin natin na basically open ang mind ng karamihan, no, doon sa mga nagtatanong na senator judges, no. Kaya nakapunto sila ng mga magagandang aspeto kung saan nabutasan itong testimonya nitong si Regional Director Lotok, no, na nalaman ko lamang kasi nung Sabado, nagkataong ako'y naimbita sa 60th wedding anniversary ni dating Mayor Lito Atienza at ang nakaupo ko sa lamesa ay puro mga pare
no? Mga pari ng simbahang Katoliko kasama ang si Bishop Bacani. At doon ko lang nalaman na ito palang prosecutor yung lead prosecutor dito sa article na ito, si Attorney Ligutan, ay classmate ni Jude Asidre ng Tingog Party List, no, na bata ni Speaker Romualdez. At kahapon do sa pagpapalit nila ng, kasi yung isa do sa mga nasa lamesa namin, classmate niya sa seminaryo. Classmate sila sa seminaryo. Si Asidre, siya, at saka itong si Ligutan. Pagkatapos, ito pala si Lotok ay nagkaroon din, taga-waray-waray din. I'm not making any, binanggit ko lang ito just to show na siguro nga talagang planadong-planado ito. Pati yung mga cast of characters, wika nga, puros mga taga isang lugar lamang. Ano? But the point is, palagay ko, unti-unting nabubuksan ang pananaw ng ating mga senator judges, no, dito sa napaka-damaging na testimony nitong si Lotok, Attorney Lotok, no? Para nilang makita na talagang mukhang sinet up lamang si Vice President Inday Sara Duterte rito. At wala talagang malinaw na basihan para sabihing siya ay inciting to sedition. Napakabigat nun para mo maano sa ganyang klaseng investigasyon. At pangalawa, yung grave threats, no, which constitute, according to the prosecution, an impeachable offense. No? Sir Lito, si Admar po ito. Magandang umaga. Magandang umaga Mapapansin po sa iyo, natin, every panahon ng kampanya, during sa pagsasalita ng mga politiko, hindi rin may iwasan itong mga ganitong mga banta-banta na, alam niyo na, pagkalaban sa mga politika, pang-bluff, lalo na pag may narinig ka na banta, iba-bluff mo rin siya. Kasi meron din akong nababasang mga komento po na kung sadyang gustong i-assassinate ng pangalawang Pangulo, ang kanyang target, bakit niya ito isa sa publiko? Sir Lito. Tama ka dyan, Admar. At maski na ordinaryong na tao sa karsada, palagay ko, maniniwala dyan sa iyong puntong sinabi na yan. No? Kung talaga meron kang plano, bakit mo i-advertise? Bakit mo sasabihin antimano kung ano yung plano mo? Para bang yung ginawa nitong si dating nung first day ba yon o second day yata ng trial na si Attorney Lorna Capunan na sinabing balak daw nilang kuning hostile witness si Vice President Inday Sara. Kung may balak kang ganun, wag mo sabihin, imbitahin mo na lang, humingi ka na lang ng subpoena ad testificandum, no? Kaya yun ang problema sa mga tao na nauuna ang daldal kesa sa pag-iisip na malalim na pag-iisip at pagsusuri, no? Talagang kung basta inaaksaya ng mga ito ang panahon ng buong sambayanan na dapat ay nakatuon sa mga pang-araw-araw na problema natin. This is all toxic political noise, no? At paalala ko lamang sa ating tagapakinig na matatandaan niyo siguro na si Bongbong Marcos, mismong presidente, nagsabi noon na this impeachment will not do any good for a single Filipino. Di ba meron siyang sinabing ganon noon na ayaw niya raw, kesyo hindi niya raw gusto itong impeachment. Samantalang ngayon, malinaw na malinaw, nagsisinungaling silang lahat. Opo, at batay nga dito sa impeachment law natin, no, sa 1987 Constitution, yung accountability of public officers, sinasabi nga dito na ang pwedeng kaharapin, ma-i-impeach ang isang impeachable official kung meron siyang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other crimes, or betrayal of public trust. Parang hindi ata na isaklaw itong Article 4 na ito sa high crimes, kundi ako nagkakamali ha, kundi doon sa betrayal of public trust ata. At marami akong nakakapanayam din ng mga abogado na kung simpleng ganyan lang, dapat
nalahad na lang dito sa 1987 Constitution na pati na lang yung mga common crimes kasi specific naman dito yung yung mga talagang dapat ma-convict siya or meron siyang kasalanang nagawa. Wala naman po yung mga halimbawa yung sinasabi rin nilang grave threat at sabi nga ng depensa sampahan na lang siya ng kaso sa RTC or MTC kung sino bang nakakasaklaw nito. And to take note, mahigit 1 taon na naisubmit yung kanilang resulta ng kanilang investigasyon sa DOJ at hindi pa ito umusad sa korte, Sir Lito. Tama ka dyan, Admar. Bakit binaliwala hanggang ngayon ng DOJ yung investigation report at affidavits nitong NBI, no? Wala pa sila isinasampa unless this is all part of a plan na talagang impeachment ang gagamitin. Hindi yung papanagutin si Vice President Inday Sara for grave threats, kundi gamitin ito, i-elevate ito sa impeachment trial dahil ang kanilang gusto lamang mangyari ay ma-disqualify siya na tumakbo sa 2028 presidential elections. Dahil sa malakas ang kanyang mga popularity, hanggang ngayon mataas ang kanyang popularity numbers, samantalang pabagsak ng pabagsak ang popularity at approval at trust rating ni Pangulong BBM. So talagang ang intensyon lamang ay mawala siya sa eksena, no? In the same way na inalis nila rito si Pangulong Rodrigo Duterte at itinapon doon sa ICC na labag sa sarili nating batas maging sa mga patakaran ng ICC, no? So all of this is political. Yun ang nakakainis dito sa mga nangyayari sa ating bansa, Admar, no? Isinasakripisyo ang kalagayan ng ekonomiya, ang kalagayan ng bawat isang mamamayan para lamang sa politika, para lamang manatili sila sa kapangyarihan at manatili rin sila sa pagnanakaw sa kabangbayan.